lahat, purihin ng Panginoon. At salamat sa ating Diyos na buhay. At purihin ang dakilang pangalan niya. So sa hapon na ito, I'd like to greet all of you, those who are watching us sa Zoom site at saka sa Facebook Live. At may nagpapasalamat dahil binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakagandang panahon para tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Kaya ako'y naniniwala na mabuti yung nag-aaral ng salita ng Panginoon. So we are going to deal about the God dealing with man in the plan of the ages. Yan yun. So makinig po tayo maigi. Mahalaga po ito sapagkat ito mismo ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Okay, but before we do that, let's bow our head in a moment of prayer. Ama, maraming salamat. And this is another privilege for us to deal, to study, to enlighten our spiritual understanding regarding the book, the plan of the ages. Ito po ay parang isang CD na naka-record at piniplay, and we want to learn something about your plan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at isang pribileyo na magkasama-sama kami kahit sa pamamagitan ng media na ito na amin po natatanggap. And we seal by the blood of Jesus this lesson. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, sa Bible School, malaga itong ganitong pag-aaral. Meron kasi mga pag-aaral about the Old Testament, New Testament, epistle, pastoral epistle, the historical background, mga ganyan, no? So, sa oras na ito yung ginagawa natin para tayong lahat ay matuto. Kasi pagka ito ay natutunan ninyo, paano po kayong sinel group ng isang taon araw-araw pag natapos nito? Pero araw-araw kang na-shell group, ay mahirap yun. At kahit na anong pagsubok, siguro yung 80% talagang lalaban dahil alam niyo yung programa ng Diyos eh. Kaya ito may napakagandang pribileyo na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. And this is God's dealing. At merong humamon sa atin, Saliksinin natin ito. Now, let's study. Even Jesus Christ, our Lord, give us a challenge how to study this verse, Okay, John 5, verse 39. Now, this is the challenge of Christ for us. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Kasama dyan ang Genesis. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Yun ang sabi ng Bible. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo patungkol sa akin. So, let us research, let us study the Bible. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya dito pag-aaral, there are 7 dispensation coming from the Bible. May 7 particular na pangyayari sa Bible na dapat maintindihan ng maraming mga Kristiyano. So, si Jesus mismo nagsasabi, let us search the Scripture, saliksikin. Now, the 7 dispensation of the renovation. Yung una, God created the heaven and the earth. Tapos, the earth was without form and void. Tapos na yung creation, kaya lang nasira. So, yung 7 days, renovation ito. Na ito ay pag-aayos ng mga nawasak. Kasi nga, itinapon si Lucifer. And then sa Bible, nung tinapon siya na priest, ang buong universe, ang buong second heaven, ang buong first heaven, at ang earth, nandoon mismo sa loob. At iyon ay napakadilim. How many years? No one knows. Pero meron tayong tinatawag na insight, clue, na makikita according to halimbawa sa mga archaeologists, sabi nila, nakahukay sila ng kahoy. At ang kahoy nito ay 10 million years. Yan yung sabi. No, saan galing yung 10 million years? So, meron tinatawag na pre-Adamic age.
more or less, yung kahoy na nakita nila na 10 million years, galing pa yun sa original Earth na hindi pa ibinabato si Lucifer. Di ba, nakakakuha sila mga fossils, mga skulls, mga skeleton, at sinasabi nila this is 120 million years. So more or less, ang verse 1 at saka verse 2, sa panahon natin, pagka pinag-aaralan nila, nakikita nila this is million years. So mukhang ang pagitan ng verse 1 ng Genesis at saka verse 2, marami, million years sa atin, sa atin. Kasi ang bilang sa Diyos, ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Kaya nga, this is the 7th dispensation, 7 pagtatrabaho ng Panginoon, 6 na pagtatrabaho at ang pang-7, nagpahinga siya. So, how many days we have in a week? 7 days. Kaya 7 is a perfect number. 6 is the number of the devil. But 7 is the perfect number of God. No? Yan ang sinasabi ng Bible. Now, let's study. No? So, the book of Genesis, it means the book of the beginning. Bakit beginning? In the Genesis, the beginning of sin, the beginning of murder, the beginning of nation, the beginning of born, the child, no, lahat yan. The beginning of murder, no? Si Cain at saka si Abel. This is the book of the beginning, no? Yung aklat ng Genesis. So, dito, tignan natin, isa-isahin natin yung mga pangyayari sa Bible na sinasabi sa Bible. Now, punta tayo sa verse 3. From Genesis 1, sabi in verse 2, and the earth was without form and void. Now, let's take a look at verse 3 and 5. And God said, let there be light. Ano naintindihan natin? It means, walang light before. Nung bilang to si Lucifer, kung 10 million years, puro dilim yun. Kung 12 o 120 million years, puro dilim yun. Ito matindi. No, ito sabi, let there be light. Yan, nakita natin maliwanag. Mapapasin niyo doon sa ating illustration, yung earth, yung maitim. Pero meron doon shade na parang kulay pink. Yun yung cloud, yun yung pinaka may hangin, no? Yan yung may hangin at liparan ng ibon, yun yung first heaven. At yun namang may tubig na may blue na yan yung universe, yan yung lalagyan ng araw, buwan, bituin. But, isa natin, on the first day, Monday, God said, let there be light. It means, iba ang liwanag ng araw, iba yung liwanag ng araw, iba naman yung liwanag talaga, iba. So, nawala yung dilim. Sabi, let there be light on the first day, and God saw the light that it was good. At sinabi ng Diyos, no? Sabi ng Bible, hanggang verse 7, and God said, let there be light, and God said, and God saw the light that it was good. Pagdating ng verse 6, ito, maliwanag na, no? Sabi ng verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Sabi. So, i-picture natin, i-picture natin ito. Basahin ko muna, bago natin Ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay niya ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Tubig na nasa itaas ng kalawakan, nang magkagayon, tinawag ng Diyos na ang kalawakan na langit. So, langit pa rin yun, So, dito sa illustration natin, merong yung balikan ko lang yung illustration natin. No? Yung illustration natin, yung lakpas ng below, yun yung third heaven, the abode of God, and then yung sunod naman, ito naman yung universe, the second heaven, and then the first heaven, yung may cloud, yung may hangin. Tinawag ng Diyos ng kalawakan na langit. Nagkahapon, nagkaumaga ng ikalawang araw. Yan sabi ng Bible. So, ito yan. Basta natin maigi. The permanent water above, yan sabi ng Bible. Babasahin ko lang, Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan. So yung itim, kalawakan yun. Kalawakan. Nawala yung tubig. Doon sa itim, the permanent, walang tubig. Mapapansin nyo doon sa earth, na nasa gitna, may tubig pa rin.
Ayan, sabi ng Bible magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at nahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So, yung tubig na nasa itaas, do sa itaas na yan ay tubig din. Kaya yan ang pag tumingala ka, makikita mo puti or itim sa gabi naman. Pero pag tinagos siya ng isang spaceship, tubig yung dadaanan niya. Hindi siya makakalagpas doon. Kaya Pinoah's Day, tubig sa itaas, tubig sa ibaba. Water above from the water. Yung gitna, yung earth, may tubig. So, kaya tubig, water above from the water below. Kaya ang kalawakan na yan, pag lumagpas ka sa kalawakan na yan, tubig ang nasa itaas niyan, napakalamig yan. Ang nagigelo pa yan. But itong second heaven, yan ay walang hangin. Pagdating doon sa gitna, may tubig pa rin. So, hindi mo pa rin makikita yung lupa. Tubig pa rin siya. Sabi ng Bible, verse 7, ulitin ko lang binabasa. Ginawa ng Diyos ng kalawakan at iniwalay ang tubig sa ilalim ng kalawakan. Sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. So, yun yung puti. Yung tubig pa rin yun. Yung labas ng bilog, na kulay blue, yun yung abode of God, third heaven. Second heaven, kasama yung black at saka yung tubig, second heaven yun. At yung first heaven, yung may hangin. So, tinawag ng Diyos ng kalawakan na langit, sabi ng Bible. So, second day, Tuesday, yan ang nangyari. Kumbaga sa panahon natin, 2,000 taon na nakakaraan. Unang 1,000 taon, and God said that there be light. Monday. Pagdating ng verse 6 and 8, hiniwalay ng Diyos. Tuesday, 2,000 years na yun. Sa Diyos, maghapon lang yan Sa atin, 1,000 years per day. Yan ang sinasabi ng Malaking Sultan. Now, let's take a look in verse 9. Sinabi ng Diyos, mapisan, ang tubig na nasa silong ng langit, sa isang dako ay lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. So, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit. Ibig sabihin, itong universe, may tubig pa doon sa susunod, sabi niya, mapisan at lumitaw ang katuyuan. Kaya yung lupa lumabas. Tuloy na natin, verse 10. Tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa at ang kapisanan ng tubig at tinawag niyang dagat at nakita ng Diyos na mabuti yan. The dry land and the sea. Now, tignan niyo itong ano. So, mapapansin niyo yung shade ng earth, yan yung first heaven. Yan yung nililiparan ng eroplano at ibon. May hangin yan. Pero yung universe, yan yung luklukan ni Lucifer sa panahon. Diyan na-praise si Lucifer at yung 1/3 of the fallen angels. Kaya, wala pa si Eva at si Adan sa renovation, andyan na si Lucifer. Kaya mapapansin nyo, habang si Adan, si Eva ay namamasyal, andun din na si Lucifer kasi spirit siya. No? Ano na siya, present na si Lucifer, kaya lang hindi niya matouch. Now, let's study one by one. So the dry land and the sea appear. Yeah? This is the perfect earth. But sa katunayan, this is the second phase of the earth. The first phase is from the creation, the perfect phase of the earth. Kaya yan naman, second phase of the earth. Ang third phase of the earth, nung Kinoa. No, yung Kinoa, na nabalutan ng tubig. Yan ang third phase of the earth. The next phase of the earth, binalutan ng apoy. Yan ang sinasabi sa Peter. The fifth phase of the earth, yun yung the new earth and the new heaven. Kaya there is 5 phases of the earth recorded from the Bible. Ulitin natin, the first phase of the earth is the perfect earth, the creation. And then the sira, the renovate, the second phase. Pagkatapos, chapter 6 ng Genesis, the earth was full of violence, Noah's day. Binalutan na naman ng tubig. That's the third phase of the earth. Pagkatapos, nawala na naman, no? Nawala na naman. Ito na yun, panahon natin. Ang susunod dito, apoy naman ang babalot. Yan ang sinasabi ng Bible. And then, pagka nasunog na ng apoy, susunod doon, ang tawag doon, the new earth. Pero the same earth, hindi nagbabago yung earth. Di ba sabi,
at ang lupa ay naparang. So, yung salitang naparang pala, parang as a helicopter ka, ito yung lupa, hawak mo, alam mo, aspil eh. Inihagis mo sa ibaba. As a helicopter ka, nawala yung aspil eh. Ayun. Pero ando doon lang yung aspil eh, nawala lang, di ba? Sumakay ka sa helicopter, ibato mo yung aspil eh, sa ibaba. Oh, where is the, aspil eh? Wala na. Pero nandun lang yun. Nung binalutan ng apoy ang earth, para maging new earth. Parang tao rin yan eh. No, parang din tao, bago, pagkatapos, sinira ng diablo, binaptize ng tubig, pagkatapos, binaptize ng Holy Spirit on fire, then the new creation. Almost the same sa tao. No, parang tao rin yan. So, there is 5 phases recorded from the Bible. The 5 phases of the earth. Yan sinasabi ng Panalaksultan. Now, let's continue. Verse 11, at sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na nagtaglay sa kanyang bini sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Now, take note of this. And God said, yun lang sasabi, diba? From nothing to something. At from nothing to something. And God said, let there be light. Parang ganda eh. Let there be light. Pero liwanag. Let the water divided from above and below. Magkagayon. So, ibig sabihin, through spoken word of God, it will manifest. Mapapansin ninyo, iba ang paglalang mula sa wala, iba naman ang paglalang mula sa mayroon. Mamaya, makikita natin, no? From nothing to sin, from something to light. So, there is different. Kaya ang word na ginamit sa King James, and God rest after He created and made. Iba yung created sa made. Made is coming from something, He used the material. But He created through just only spoken word. And God said, sinabi ng Diyos, sibulan, na magkaroon ng damo. Kanya-kanyang damo na kung ano yung gusto ng Diyos, naglabas ng damo, Maria, damo Maria. Basta lahat ng damo, naglabas ng magagandang damo, hindi yung mga ligaw na damo. No? Magagandang damo yan. Ayon sa kanyang minagaling. Perfect yun. Kaya yung nasira, nire-renovate ng Panginoon. No, yung buong mundo ulit, nire-renovate niya yan. Pansin niyo ang pagkakaiba. So, nagtaglay ang kanyang bini sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. No, yan sabi ng Bible. Na mayroong mga bini ayon sa kanya-kanyang katangian. Now next, sabi ng Bible, at ang lupa ay sinubulan ng damo, pananim, na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at ang punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang bini ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. And God, and it was really good. Lahat mabuti. So, si Lucifer, nakatunganga. No? Nakatingin lang si Lucifer. Titingin-tingin lang siya kasi hindi niya mapakailaman yung gawa ng Panginoon. Why? Bakit hindi niya mapakailaman? Kasi nga, ito ay gawa na ng Diyos. No? Wala silang, hindi nila kayang pakialaman yan. So, ano ibig sabihin? Lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ito ay mabuti. Okay? Lahat yan ay mabuti. Dahil Diyos mismo ang lumalang ng lahat ng bagay ito. Okay? Kaya, hindi pwedeng hindi mabuti. Miski tayo. Now, let's take a look at this illustration. Now, this is the renovation of the earth in verse 11 and 12. The earth and seas divided the grass, the herbs and the trees brought forth, and this is the third day. Wednesday ito, kumbaga. So, 30,000 years na. 3,000 years na. No? Dahil 1,000 per day sa Panginoon. So, the earth now is already fixed. No? Naka-fix na siya. Okay na siya. Kaya maganda yung pagkakagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Now, let's take a look in verse 14. And God said, let there be light. Ayan. In the expanse of the sky, to separate
the day from the night. So, let there be light. So, naghiwalay yung dilim. Dati, puro liwanag eh. Tapos sabi, and God said, let there be lights, and the expanse of the sky to separate the day from the night. And let them serve as a sign to mark season and days and years. And let them the lights in the expanse of the skies to give light on the earth. And it was so. So, nagkaroon ng liwanag. Imagine natin, wala pang bituin. Walang araw, walang buwan. Inisip ko, talagang very special ang earth eh. Kasi sa creation pala, and God said, and God created heaven and earth. So, wala pang mundo. Ano lang eh, universe and then earth. No? Kumbaga, hindi na kailangan ng araw, hindi na kailangan ng buwan, hindi na kailangan ng stars. Kasi Diyos mismo yung liwanag nila sa panahon na yun. Pero dito, sa renovation, dahil alam na ng Panginoon kung anong magaganap, nag-prepare na siya ng moon. Kung pupuntahan mo ang liwanag at saka dilim, nasaan ka? Kung nga rin, isip ko, bawa, pag tinikip, punta ko kaya yung pagitan ng liwanag at dilim. Saan yun? Anybody? Can you guess? Kung pupuntahan nyo ang pagitan ng liwanag at dilim, ako nakarating na ako noon eh. Ewan ko yung ako nakarating. Narating ko na yun. Yung pagitan ng liwanag at dilim? Oo. Narating ko na yun. Taka kayo. Ang pagitan ng liwanag at dilim, hapon. Tsaka madaling araw. Di ba? Pagitan yan eh. Magmamadaling araw. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. O, narating nyo na yan. Hindi nyo lang naiisip na narating yan. So, ito ay pagse-separate from the night and the day. Di ba? Sabi, now let's take a look in verse 16. Bigyan natin verse 16. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. So that's moon and sun. And he also made stars. Anong reason? God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from the darkness. And God saw the light again that it was good. So, mabuti. Kaya, pag ngayon, makikita mo, may araw, may between, may buwan. Saan nilagay? Sa second heaven. Universe. Wala yung hangin. At yan ang naging trono ni Lucifer na sinasabi sa Ephesians chapter 6, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, power, ruler of the air, the darkest, the highest place. So yan ay luklukan kaya yung mga stars of all season, getting star, pagka nakakambulalaakaw, mag-bowl ka lang 3 beses. Kung makapag-bowl, ikaw lang pinakamabilis mag-bowl. Yung sabi nila. Kala ko magkakaroon na anting-anting. So, lahat yan ay to make it shine the light from the darkness. And God, again, saw that it was still good on the fourth days. So, mag-ano yan eh, Thursday. Thursday na sa Diyos yan. Anong pang-ilang kaya? Anong susunod? Now, next. Let's take a look in verse 20. And God said, let the water teem with living creatures, mga isda na, and let the birds fly above the earth across the expanse of the sky. So, God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw again that it was good. No, pag sinabi, magkaroon ng isda, naglabasan yung mga isda, iba-ibang isda. No, kasi kasama rin po dun eh. Great whale, pating, di ba? Tuna, yan, blue marlin. So, naglabasan na sila yan. So, pangit ang dagat pag walang isda eh.
bakit kaya alat ang ginawa sa dagat? Hindi pait, hindi tabang, bakit kaya hindi tamis? No? Kung matamis kaya yung dagat, no? Bakit hindi mapakla? Bakit alat? Gusto niyo malaman? Kung bakit alat? Okay. Kung bakit alat? At saka ko lang bibigyan. Assignment mo ninyo yan. So, on the 5th day, God created the living creatures, the birds, the fish, no? Yan sabi ng Bible. Lahat yan nilalang ng Panginoon. Yan ay isang mabuting bagay na paggawa ng ating Panginoon. Now, let's take a look in verse 26. Itong matindi. 25, 24. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and the wild animals, and it's according to its kind, and it was so. Mga baka, lahat ng hayop nila yan. And God made the wild animal according to their kinds again, and livestock according to their kinds, and all creatures that move along the ground according to their kinds, and God saw that it was good. On the 6 days, kasama yan sa nilalang ng Panginoon. Kaya, mapapansin ninyo, bago ang tao, meron na lahat na tugon sa pangangailangan ng tao. Okay? Yan ang on the 6 days, yan sabi ng Bible. Now, again, let's take a look in verse 26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Let them rule over the fish in the sea and the birds of the air. Because sila may authority and power over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image. The image, hindi ito yung mukha na, kundi yung matuwid, no? Yung tao, ganap siya. We are created according, wala siyang kasalanan, the word. In the image of God created him, male and female. Walang gitna. Malinaw yan. Male and female. Kaya pag ang isang male, pumunta sa isang kalalagayang gitna, suicidal yun. Pag ang babae pumunta sa gitna, nag-suicide na siya sa kanyang spirituality. Suicide yun talaga. Wala namang gitna. God created, male and female, created them. Yung sabi ng Bible. That's very clear. So, what happened now? And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that move on the ground. Sabi. So, verse 28 yan. Pinagpala sila be fruitful. No? And increase in number. Fill the earth. Kaya Nimrod, fill the earth, Nimrod, kontra eh. Kaya alam mo na yung Tower of Babel, alam mo na kung sino talaga may author ng pagkukontra eh. Sa Diablo eh. Subdue it. Rule over the fish. Ngayon, pinakain na ang tao ng pating. Rule over the fish. Dapat tayo, no? And the sea and the birds of the air. And over every living creature that moves on the ground. No, we are in authority. Tayo nasa kapangyarihan. Tayo ang dapat namumuno. No? Pangalagaan niyo yung mga bato na yan. Yung mga damo na yan. Yung damo na hinihitit ng tao. Yung bato ng sinasaksak sa katawan. Maraming adik. Mga adik-adik na yan. So, God created male and female. And we thank God for that. Next. He created and made. And the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the 7th day, God finished his work, which he had made, and he rested
on the seventh day from all his work which he had made. Yung Diyos mismo nagpahinga. Yung jeep na pinagpapahinga, bakal yun ha. Nagpahinga mo naman yung jeep. Isang linggo nang tumatakbo. Kaya nga pagka Sunday, dapat total rest tayo eh. Actually, ang Sunday, ano yan eh, celebration yan. No, pasasalamat sa Panginoon, pagkilala sa Panginoon, no, ano man ang natanggap mo, you just give thanks to God, patunayan mo sa Diyos, mahal mo siya, no, kahit na ano pang mangyari, sasamba ka sa Panginoon. So, miski mismo ang Panginoon ay nagpahinga para sa kanyang sarili. Now, verse 1, chapter 2. And the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them, and on the seventh day God finished his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made, and God blessed the seventh day in hallowed it. And because that in he rested from all his work which God had created and made. Kaya nga sa atin yung kalendaryo, kulin. It means, pag sinabing red, it means stop. Do it. Anything. Binigyan tayo ng Diyos ng pampitong araw para gamitin natin sa Kanya. Kaya lang, yung binigay niya, nagagamitin sa Kanya, ginamit natin sa sarili natin. Hindi sana, tinanggal na lang ng Diyos yung pampito. Hanggang ano tayo. Biyernes, Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Lunes, Miyerkules. Kasi hindi naman natin ginagamit sa Panginoon. Eh, kanya nga yan, miski siya nagpahinga. Kumbaga, mga anak, tingin na naman tayo. Ako mismo nakapagpahinga eh. Pahinga kayo. Pahinga ako. Sige, sambahin ninyo ako. Puntahan niyo ako. Pero anong ginagawa ng tao? Lalo nga, marami ang mall. Sarap yung mga mall. Diba? So, the Bible said, and because that in it he rested from all his work which God had created and made. No? Nagpahinga mismo ang ating Panginoon Diyos. Kaya sa pagpapahinga ng Panginoon, sa paglalang niya sa lahat ng kanyang nilalang, this is just only through His spoken word. No? Sa pamamagitan ng kanyang mga panalita. Kaya kung pag-aaralan natin ng Bible, ito ay isang uri na napakagandang kasaysayan. Ituloy natin, maga pa naman. Okay? Ano kasi wala tayo? Ha? 6:52, maga pa. Tuloy natin. Amen ba kayo dyan? Wala muna tayo kainan, ha? Yan. Dispensation means the particular period of man. Part 3. Tuloy natin para medyo maganda-ganda yung ating pag-aaral. So, in the first dispensation, the innocent age, Edenic. This is one of the blueprint of God. No? Yung sa Edenic. Now, let's take a look. Ito, maganda ito. The first dispensation. The innocent age, the creation of man. So, nung nilalang sila ng Diyos, sabi ng 26, tsaka 27, sabi ng verse 26, let us make man according to our own image. Sa 2 verse 7, sabi ng Bible, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man, what? Became a living soul. Yan sabi ng Bible. So, he came from the dust of the ground, galing siya sa alabok. Now, I have a question. Saan galing ang alabok na ginawang tao? Sa loob ng hardin o sa labas ng hardin? Ano kaya? Saan galing yung alabok na ginawang Adan? Sa loob ng hardin, no? Sino makakahula? Meron akong, dapat may verse yan, ha? Meron akong ipag-pray ko kay siya, sino makakahula? No, from the creation, kaya nung nilalang sila, binanggit yung innocent age, no? Di ba yung bata? Pag bata, innocent yan eh.
So, wala pang muwang yan. Mga 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagiging 10, papanig na, medyo unti-unti nang nagkakaroon ng muwang. Matawag din ng mga matatanda dyan, mga hangal pa. Yan tawag din na ni Orin, hangal. Mga inosente pa. So, in verse 15, the Lord warning the man. At natin. Kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Take note that word, no? Kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan. Sino mag-aalaga ng Eden? Sino mag-iingat? Yung lalaki. May trabaho. So, hindi pwedeng walang trabaho ang tao. Sa Garden of Eden pa lamang, meron na siyang trabaho. Verse 16. Kaya yung mga tamad, hindi pwede yun. So, talaga may trabaho. Si Adan at Eva, doon sa Garden of Eden, perfect yung lugar eh. Ang Garden of Eden, parang yan ay langit, ibinaba ang langit doon sa Garden of Eden. Garden of Eden is a picture of heaven kasi perfect yun eh. Maganda ang araw doon, hindi nakakaitim. Walang bagyo. Halumigmig ang kanilang Tapos, hindi naglulusak ang batis doon. Hindi na yung prutas, hindi nabubulok, nahuhulog at umaamol. Walang ganun doon. Hindi tumatanda ang tao ron. Ito sabi ng verse 16. Inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Eat all you can. Yan sabi ng Bible. Kain. No? Malaya kang kumain sa lahat ng uri. Dadapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Kaya na. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon, walang salang mamamatay ka. Ang salitang mamamatay, it means breathe out. No? Tignan nyo sa wikang Hebrew, it means breathe out. Balikan natin ang 2, verse 7. And God breathed in yun. And God breathed His nostril, the breath of life. So, yung katuwiran, kabanalan, katotohanan ng Diyos pumasok kay Adan. God breathed the righteousness of God, the truth of God, pumasok yan. The holiness of God, kaya we are created according to the image. And God breathed. Sabi ng Panginoon, the moment you eat, you will breathe out. Yung image of God, lalabas yun. At merong ibang papasok. Yung image ng kaaway. Kaya kung hindi papasok yung image ng kaaway dahil hindi mo kakainin, ibig sabihin, yung image of God, mamimaintain sa kanya. Hindi siya tatanda. Hindi siya mamamatay. Hindi siya magkakasakit. So, kung ano yung itsura ni Adan nung siya'y nilika, yun na yun. Yun na yun. But this is the warning. The moment you eat, pag ikaw sa araw na kumain yon, walang pagsalang, mamamatay ka. It means you become sinful sinners by choice, and I am holy, so therefore, let us separate each other. Hindi natin alam kung gano'ng katagal yun. Walang specific sa Bible na bago nila lang si Eva, ilang taon. Walang ganun. Kung nag-iisa siya, mukhang hindi niya makakain. Kaya lang, hindi mo siya dadami. Kaya pinagdaman ng Diyos sa kanya, kay Adan, na hindi ka kompleto. May gagawin akong isang nilalang na galing din sa iyo. Siya ang kakumpletuhan mo. Kaya mahirap mamasyal sa Garden of Eden na isa ka. Diba? Ang hirap nun. Pagka wala kang Eva, ang hirap nun. Kaya yung mga Adan naghahanap ng Eva yon. Tandaan nyo, isa lang ang iba. Eva. Walang iba. No, isa lang.
Kasi isa lang ang tadyang na kinuha ng Panginoon. So, the moment you eat, surely you will die. Kung kayo po si Adan, kukuha ba kayo ng pagkain? That's a question. So, may plano pa yan. Isang nakita ko rito. Si Adan, perfect ang kanyang image, pero hindi siya perfect. Hindi siya mature spiritually. Kailangan lumakad siya sa pananampalataya, paniniwala. Doon siya sinabi ng Diyos, huwag kang kakain. So, tandaan natin, meron siyang tinatawag na will, no? Meron siyang will. So, there is war name. Yung war, from the word war, warning nga kaya ka ginamit yung salitang W-A-R, tsaka ning. Magkakaroon ng sigalot, magkakaroon ng barriers, magkakaroon ng trouble. No, sa pagkalagitnaan, pagka ikaw ay kumain, surely you will die because my image will come out and somebody image will come into you. Okay? Yan ang sinasabi ng Bible. So, kung kayo si Adan, kakain ba kayo? Tingin ko, nung si Adan, nag-iisa, hindi kumain eh. Di ba? Ang tagal eh. Hindi natin alam gano'ng katagal eh. Baka mga ilang taon, 30 years, hindi siya kumakain. Pero malungkot, ano? Malungkot siya. So, meron dalawang klaseng puno ron eh. No? Itong dalawang klaseng puno na ito, dito tayo titigil eh. Kailangan makuha natin. Now, please, atinan natin to. Next week natin kung tatalakayin to. Medyo mahaba-haba to. Ano ito eh. Mabusisi ito eh. So, meron akong tanong. At sagutin niyo ito. Kung hindi kaya nagkasala si Eva at si Adan, magiging tao ka kaya? Magiging tao kaya si Saddam Hussein? Magiging tao kaya si Robot? Ang Abu Sayyaf? Magiging tao kaya ako? Si Sheila? Magiging tao kaya tayo? Pangalawa, kung hindi kayo nagkasala si Eva at si Adan, akit kaya tayo sa langit? Kaya, kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, tandami ba ang tao na si dami ng buhangin sa dagat? Yan mga tanong na dapat natin. So, we will cut this lesson kasi alanganin tayo. No, tandaan natin, may warning. The reason, hindi nilalang ng Diyos si Eva at si Adan na robot. Meron silang gift of will. Self-will. No? Yung will na ito, mabuti ito, kaya lang, tandaan nyo, gift na, di ba kay Lucifer, binigyan ng gift eh. Nadali si Lucifer eh. Anong gift na binigay kay Lucifer? Wisdom, brightness, ano pa? Beauty. Ano meron siya? Binigay siya eh. Ngayon, si Eva at si Adan, meron silang gift. Isang gift na binigay sa nila, self-will. And this way, self-will, they can use, either they will use their own will to glorify God or will as a weapon to fight God. Saan nila gagamitin? Ang ganda eh, no? Hindi kasi pagka-robot ka, wala kang will. Hulin mo to, opo. Ano lang, di ba? Pagkaroon, opo. Hindi. Kaya tatayo ka eh, kung susunod ka o hindi. Kaya nakataya doon yung faith, yung trust. Yun mo ano yung image of God sa kanya. Pero ang tindi ng battle. Tuturo ko sa inyo, no? Paano naganap, paano natukso si Eva at si Adan? Ano ang nangyari? Ilan ang lumabas sa Garden of Eden nung sila magkasala? Alam di ba kung ilan ang lumabas sa Garden of Eden nung sila nagkasala? Bukas. Sa Monday. Pag-uusapan natin yan, no? Pag-uusapan natin lahat na yan. So, sa gabi na ito, salamat sa Panginoon. And I hope you will learn something. So, Elena, wala pang mga bagay doon na nakikita doon sa kalawakan nung nilalang ng Diyos
Pero sa renovation, doon pa lang siya naglagay. Yan yung tanong mo kahapon, di ba? Anong nakikita, anong meron doon sa kalawakan? Sabi lang, God created the heaven and the earth. Wala siyang ginawang buwan, araw, between nung araw. So, kailan na niya lang ginawa? Ginawa niya lang ito dahil kailangan na ng tao. Dahil alam ng Diyos na ito'y kailangan niya. At kaya nga lahat ng ating tugon sa pangangailangan na ibigay na ng Diyos, magtitiwala na lang tayo sa Kanya. Ulitin ko, binigyan ng Diyos ng gift si Lucifer, pero napahamak. Binigyan ng Diyos ng gift si Eva at Adan, pero napahamak. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng gift, huwag natin ipahamak. May mga clue tayo. Tayong lahat gifted. No? Tayong lahat. Tandaan ninyo, daig niyo pa ang bilyonaryo. Pag may Kristo kayo, kaysa bilyonaryong walang Kristo. What shall profit a man if he gain the world that lost his own soul? Masiyahan tayo. No? Kasi nga, ang nasa atin, pinaka-the best, yun yun, si Jesus Christ. Pag nasa inyo si Jesus, everything is yours. Count it all blessing. Every day, you are really blessed by God. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po. And we do believe that we are really blessed by your word and we want to study more about your word. Dalangin po namin na kami ay iyo po patuloy na biyayaan, matuto kami ng mas malalim pa. Nilalang mo ang lahat ng bagay mula sa kawalan, mula sa salita mo, lumabas ang mga bagay-bagay. At maging ang unang tao na pinamahala mo na si Adan, na aming ninuno, at si Eva, na siyang kanyang kapiling, bagaman sila po ay kapag nag-disobey sa iyong kautusan at ngayon ay naranasan ng maraming tao ang bunga ng pagkapasala. But salamat, you provide everything that we need today for this life. Palayan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.